Paano kumita ng malaki kahit maraming sari-sari store sa isang lugar? Diyan sa lugar nyo, kahit maraming sari-sari store dyan, paano ka pa rin kikita ng malaki? Sa tindahan mong yan. Tapusin mo ang buong bidyong to, lalaki pa rin ang kita mo. Kapag nalaman mo ang ituturo ko sa'yo, kung paano talaga kumita ng malaki sa sari-sari store, malalaman mo yan kapag natapos mo ang buong bidyong to. So by the way, kung hindi mo pa ako kilala, ako nga po pala uli si Darcel Robles, isa po akong negosyante na may 5 taon na pong karanasan sa mundo ng pagnenegosyo. Paano kumita ng malaki kahit maraming sari-sari store sa isang lugar? Kung gusto mong malaman yan, may kwento muna ako sa'yo. Let me tell you a story. Ito yung kwento ng buhay ko. Noong ako'y high school pa lang. Bata pa ako nun. Wala pa akong kamuwang-muwang sa pagnenegosyo. At dito sa lugar namin, noong ako'y high school, masyadong malalayo yung mga Jollibee na yan. Yung mga McDo, malayo-layo yan sa amin. Para talaga kaming taga-bundok. Pag pupunta ako sa may city, sa city sa amin dito, ang lagi kong kinakainan, Jollibee. Kasi yan yung sikat na sikat eh. Mula noon hanggang ngayon. Talagang kahit bata ka pa, alam mo ang Jollibee. Kaya doon ako lagi nakain. Noong ako'y high school, sobrang layo sa amin ng mga Jollibee. Kaya tuwan-tuwa ako kapag nakakapag-Jollibee ako. So yun, nagpupunta ako ng city nun. Pagpunta ko ng city, napapansin ko yung Burger King. Bakit ang Burger King? Bakit burger lang? Bakit ang mahal ng burger nila? Sa Jollibee na lang ako kakain. Kasi yung burger nung panahon na yun, sa Jollibee, napakamura. Pero yung Burger King, ang mahal. Di ko pa alam ang sagot. Di pa ako negosyante nun. High school pa lang ako nun. So yun, sa Jollibee ako nakain. Ang problema nun, yung Burger King, talagang initsapwera ko yan sa buhay ko dati. Noong ako'y high school. Kasi ang tingin ko sa kanila, ang mahal ng benta nila. Ang mahal. Kaya parang nagalit ako sa Burger King noon, nung panahon na yun. At lumipas na ang araw. At eto na, nung 2020, diyan na ako umpisang sineryoso ang mundo ng pagnenegosyo. Diyan na ako nagka-milk tea. Nalugi yan. Ilang beses ko na yan sinabi sa mga nakaraang kong video. Yang kwento ng milk tea ko kung bakit nalugi yan. Pagkalugi ng milk tea yan, doon ko na na-realize ang pinakamahalagang aral. Na kung magbebenta ka, lakihan mo ang tubo. Kasi sa milk tea kong yun, na-burn out ako dun. Lugin-lugi ako sa pagod. Ako ang operation. Ako ang gumagawa ng mga produkto. Ako pa magdi-deliver. Ako pa magmamarketing. Ako pa magse-sales. Akin lahat. Tapos yung tubo ko sa milk tea noon, napakaliit. Kaya doon ko na-realize, tama yung Burger King dati. Yung Burger King na kinamuhuyan ko dati. Kaya pala ang mahal ng burger nila. Dahil sa pinakamahalagang aral na natuklasan ko, na mahalan mo ang tubo mo. Wala to sa pamurahan. Nasa pagalingan ng produkto. Sobrang galing ng produkto mo, kaya mong sumingil ng triple ang tubo. Sobrang laki ng presyo. Pinaliwanag ko na yan sa mga nakaraang video ko. Lakihan mo ang tubo. Yan ang pinagbago sa buhay ko. Simula nung natutunan ko yan, yung pinakamahalagang aral na binigay sa akin ng pagnenegosyo. Nalakihan mo ang tubo, hindi sapat ang sipag lang. Kailangan ng tamang kaalaman. Nalakihan mo ang tubo at yan ang ginagamit ko sa mga negosyo ko ngayon. At yan ang nagpabago ng buhay ko. Huwag kang sumingil ng mura. Sumingil ka ng mahal. Ibuhos mo lahat ng isipan mo. Kung paano yung produkto mo, magiging sobrang mahal. Gagandahan mo ang packaging. Gagandahan mo yung kanyang itsura. Para pag binili ng tao, walang angal kahit ang mahal ng presyo. At yung presyo mong yun, triple ang tubo mo dun. Example natin, 100 ang puhunan mo. Kailangan mabenta mo yan ng 500 pesos yung produktong yan. Para sobrang laki ng tubo mo. Isang tao lang 400 ang kaabig mo. Maka 1,000 tao kasi isang araw. Sobrang galing mo magbenta. 400,000 agad yun. Yan ang sikreto. Yan ang pinakamahalagang aral. Sa mga sari-sari store natin, sa kahit anong negosyo. Lakihan mo ang tubo. Taasan mo ang presyo. Ubusin mo ang utak mo. Kung paano lulupit yung produkto mo. Na kapag bumili ang customer, willing silang bayadan kahit mahal yan. Kaya paano natin gagawin yan? Sa ating mga sari-sari store. Ito ang gagawin mo dyan. Sa kwento ng buhay namin, ng aking inay. Yung inay ko, ilang beses ko na itong sinabi sa mga nakaraang video ko, na ang inay ko, kaya lumaki ang kita namin, kaya 10 taon na ang sari-sari store namin. Kaya kami pumaldo. Tinarget niya maging supplier ng isang produkto para makasingil siyang mahal. Kasi sa ating mga sari-sari store, yung mga lollipop mo dyan, yung mga mantika, yung mga soft drinks mo dyan, di mo na kayang taasan ang presyo niyan. Kasi may SRP yan. Di mo na kayang taasan ang presyo niyan. Kaya ito ang gagawin mo. Para lumaki ang kita mo kahit maraming sari-sari store dyan. Ito ang gagawin mo. Gagawa ka ng isang produkto. For example natin, ice candy.
Yung ice candy mo, hindi ordinaryo yung plastic, yung mga plastic na pang-yelo. Hindi ganun ang plastic ng ice candy mo. Hindi ordinaryo. Tapos gagandahan mo yung packaging. 10-10 ice candy nakakahon. May cake, may marshmallow. Sobrang galing ng design mo. Packaging is everything. Pag nakita ng customer mo yung ice candy mong yun, hindi yun iisipin na mura. Makakasingil ka ng mahal. Triple ang tubo. Kasi yung mga lollipop natin, yung mga paninda mo sa sari-sari store na yan, di mo na kayang taasan ng presyo niyan. Nakapix na yan. SRP na yan. Kaya ang kailangan natin, mabypass natin yan. Kailangan natin gumawa ng produkto na kaya nating sumingil ng triple. Doon natin uubusin lahat ng utak natin. Paano magiging triple itong presyo ko dito? Paano ko mabebentahan yung mapepera? Huwag mong targetin yung mga masa. Mga walang pera yan. Mga nagtitipid ang mga yun. Paano yung bibili sa'yo? Nagtitipid nga sila. Targetin mo yung mapepera. Yung mga naka-iPhone. Yun ang targetin mo ng ice candy mo. May pambili yung mga yun. Kahit mahalan mo ang presyo. Ang trabaho mo na lang, gandahan yung packaging niyan. Sa pamamagitan niyan, pag sobrang sarap niyan, madami magiging reseller mo. Taga-benta sa mga palengke. I-promote mo yung ice candy mo. Masasapul mo na ang distribution business model. Tignan mo yung mga tusinong yan. Yung mga pampangasbes na yan. Bakit yan yumaman ng sobra-sobra? Bakit yung kumpanya na ngayon? Malaking kumpanya na ngayon. Sa pool nila ng distribution. May mga reseller sila. Yung mga nagtitinda ng mga frozen foods. Na kada araw, ilang piraso ng tusino, pampangasbes ang ino-order sa kanila. Na ang singil nila doon, triple ang tubo. Ito mo naman ang pampangasbes ngayon. Nasa na? Sobrang layo na, sobrang yaman na. Kaya yan ang paraan. Yan ang huwag mong kakalimutan. Yan ang pinakamahalagang aral. Para lumaki ang kita sa sari-sari store natin. Huwag kang umasa sa mga produkto mo na galing sa mga ahente. Gumawa ka ng sariling iyo. Kahit ano, kahit damit. Tatakan mo ng pangalan mo. Ice candy. Basta isa lang hanggang sa mapokus mo. Nang sobra-sobra, ang isipan mo kung paano magiging mahal yan. Nasa presyo ang puhunan. Nasa presyo ang sikreto. Wala sa pamurahan yan. Nasa pagalingan. Palupitan ng produkto. Palupitan ng itsura ng produkto. Para kaya mong ibenta ng triple ang tubo. Sa pamamagitan yan, lalaki ang kita mo. 1 taon lang, ramdam mo na ang laki ng kita mo sa negosyo mong yan. So ang tanong, bakit ko sinasabi sa inyo to? Bakit ko tinuturo sa inyo ng libre to? Na wala man lang kabayad-bayad. Bakit ko ginagawa to? Kasi para sa akin, naniniwala ko. Maraming nagtitinda. Maraming negosyante. Ang sumusuko na. Nagsasara na ng negosyo nila. Kasi sobrang mura ng produkto. Sobrang sipag nila. Pero yung kita nila ang liit. Kasi hindi nila alam kung saan may problema. Masisira ang utak natin dyan. Wala tayong nakikitang kita. Wala tayong napupundar. Wala tayong pera. Taon na tayo dyan. Anong mangyayari sa negosyante? Susuko. Kasi ang mura ng produkto. At hindi nila alam yun. At yan ang pinaniniwalaan ko. Kaya ako to ginagawa kasi may kalaban tayo. Ang kalaban natin dito, mapagod ka. Mapaisip ka, bakit ang sipag ko naman? Pero bakit ganun pa rin ang tindahan ko? Yung matanong mo sa sarili mo yan, sobrang sakit niyan. Dinanas ko yan sa buhay ko. Nagdadasal ako. Tinatanong ko, sa dasal ko, bakit ang sipag ko naman? Pero nalugi pa rin ako. Tinatanong ko yan dati sa dasal ko. Kasi dinanas ko yan sa buhay ko. Yung kahit ang sipag mo, wala pa rin nangyayari sa negosyo mo. At palugi pa rin ang palugi. At yan ang matindi nating kalaban. Pero dati nung dinadasal ko yun, ngayon na-realize ko na wala palang tapon ang Panginoon natin, ang Diyos natin sa buhay. Kasi kung hindi mo man siya makonekta ngayon, yung mga nangyayaring kabiguan sa buhay mo, pupusta ako balang araw, malalaman mo kung bakit nangyari yun. Laging ganun na nangyari sa buhay ko. Lagi ako nagpapasalamat sa Panginoon na binigyan niya ako ng kalugian sa negosyo. Kung dati nagtagumpay agad ako, baka hindi ko din kayang i-manage yung pera. Kaya yan ang matindi nating kalaban. Yung ma-question mo siya, magdasal ka, ma-question mo siya, matanong mo siya, kung bakit kahit ang sipag mo, wala pa rin nangyayari sa negosyo mo. At yun ang ayaw ko, yung questionin mo ang Panginoon. Dahil sa diskarte mong sala. Ngayon alam mo na, binigay ko na sa'yo. Walang bayad yan. Makinig ka lang, palagi. At inaanyayahan po kita. Sama-sama tayo dito. Mga kapwa negosyante ko, palagi tayo mag-usap, pindutin mo yan, subscribe na yan. Usap lagi tayo, kwentuhan lagi tayo, tungkol sa negosyo. Kung kaisa kita dyan, samahan mo ko, pindutin mo yan, subscribe na yan. Mga kanegosyo ko, ngayong nalaman mo to, ang pinakamahalagang aral sa pagkita ng pera sa ating mga tindahan. Ngayong nalaman mo to, gawin mo na agad. Di mo kailangan maging mura, di mo kailangan targetin ng masa.
na mga nagtitipid na tao para lang makabenta. Hindi ka mahina, hindi ka bulok, hindi mo lang alam, hindi lang tama ang market mo. Kailangan mo lang ituwid ang daan mo sa sari-sari store mong yan. Targetin mo mapipera. Targetin mo yung mga nakadikotse. Kasi yun ang mga yun. Magagastos sa mga yun. May pera ang mga yun. May buying power sila. Umisip ka ng produkto sa tindahan mong yan na kaya mong manalo dun. Yung tipong ang galing mo dun, kahit hindi mo sinasadya, ang galing mo dun. Ang galing mo magluto kahit di mo alam. Diyan sa bagay na yan, kaya mong manalo dyan. Kaya mong pasarapin ang luto mo. At kaya mong sumingil ng triple ang tubo. Gawin mo yan para sa tindahan mo. Gawin mo yan para sa mga taong nagmamaliit sa'yo. Gawin mo yan para sa pamilya mo. May gusto kang patunayan sa kanila? Ngayon pa lang, umpisahan mo na ang pinag-usapan nating to. Palakpakan naman dyan. Maraming salamat po sa ating magandang usapang ito. Alam ko na gustuhan mo ang usapan nating to. Alam ko marami kang natutunan dito. Pindutin mo naman yung subscribe na yan. Subscribe mo na ako para lagi tayo makapag-usap. Makapagkwentuhan tungkol sa pagninegosyo. Kakampi mo ko. Kasama mo ko. Pindutin mo yan, subscribe na yan. At nga pala, ako po ay nagtuturo. Yung produkto mong madidiscover na kaya mong sumingil ng mahal. Ng triple ang tubo. Paano mo ibebenta yan? Paano mo ipapakilala yan? Sa mga naka-iPhone, sa mga nakadikotse, sa mga taong mapipera. Marketing ang sagot. Papasikatin natin ang negosyo mo. At yan po ang ituturo ko sa'yo. Magbubukas po ako ng isang programa tungkol sa pagmamarketing. Pagmamarket ng produkto mo. Di mo na kailangan ng mga sales stock na yan. Di mo na kailangan yan. Sa program na bubuksan ko, papatunayan ko sa'yo, hindi mo kailangan ng sales stock para makabenta sa maraming tao. Kailangan mo lang ng kaalaman ko na ituturo ko sa'yo. Sa isang buong buwan lang, pagkatiwalaan mo lang ng isang buwan, babaguhin ko ang buhay mo. Imamarket natin ang produkto mo. Tuturuan kita kung paano ipakilala ang produkto mo sa maraming tao. Pag maraming taong bumili, na triple ang tubo mo, papaldo ka. Ang laki ng kita mo. Isipin mo yun. Marketing program, mag-enroll ka na. Kung gusto mo magpaturo sa akin, mag-comment ka dyan sa baba na magpapaturo ka. May bayad po yan ha. Take note, may bayad po yan. Kasi yan po ang sekreto ko. Yan ang binaybay ko ng 5 taon sa pagninegosyo. Yan ang pinigure out ko. Nag-ubos ako ng malaking pera dyan. Malaman ko lang yung aral na yan sa buhay ko. At isang buwan lang, matututo ka na. Alam mo na yan. Shortcut yan. 5 taong ko, kumpara sa isang buwan mo. 5 years of experience ko, kumpara mo sa isang buwan mo. Isang buwan lang, alam mo na yan. Master mo na yan. Mag-comment ka dyan sa baba na magpapaturo ka ng aking marketing system. Paano bentahan ng maraming tao ng produkto mo na triple ang tubo. Comment ka dyan sa baba na magpapaturo ka. At nga pala, sa mga gusto pong mabasa ang libro ko about sa negosyo, ito po yung librong yan. Sa mga gusto pong umorder, basahin nyo to. Sobrang importante ng aral dito sa sinulat kong libro para sa inyo. Sa mga o-order po nyan, free shipping po ko. Kahit saan ka pa sa Pilipinas, ipapadala ko po dyan. Ipapadala ko po sa inyo. Sa mga gusto pong kumuha ng aking libro, umorder ng aking libro, text nyo lang po ako sa number na yan. Or comment po kayo sa baba. Nakukuha po kayo ng libro. Makapangyarihang libro tungkol sa negosyo. Ayos po ba yun? At yun lang po muna. Maraming salamat po sa ating magandang usapan ngayong gabing ito. Ako'y magpapaalam na po muna. Kita-kita po tayo susunod. Ako po muli, si Darcel Robles, na mag-iiwan po sa inyo po ng katagang, ang tamad. Wag na wag mong papakainin. Ciao, bye!